Hi guys! Magandang gabi. Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ng inyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mga paglalambing ni Paolo Avellino kay Kim. Napakahalata naman talaga na napaka-clingy ng Kim Pao, lalo na siguro pag off-cam. Nakakatuwa na nakikita natin yung ibang side ni Paolo Avellino or sadyang nagbago siya because of Kim. Ano yan dalawa lang naman yan nagbago or sadyang nakikita na natin ngayon yung other side ni Paolo. So, nakakatuwa na very happy si Paolo Avellino talaga. Kitang-kita mo talaga sa kanya na genuine yung nararamdaman po niya. Ang kasiyahan and sweetness na pinapakita kay Kim. Hindi fake. Anyway, bago natin pag-usapan yung paglalambing-lambingan na yan ng Kim Pao, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Kaya araw-araw, tumutok lang po kayo sa ating mga update. Anyway, abay naman ng comment po muna tayo. Ayan, mula po kay Madam Virgie Bayang. Sabi niya dito, double daw po yung suot na jacket ni Pao. Reserve para kay Kim yung isa. Yung inner coat ni Pao, yun pinasuot niya kay Kim later. Napaka-sweet naman talaga ng isang Paolo Avellino. Hoy, always ready Boy Scout yan pagdating kay Kim Chiu. Yes, dapat lang din naman talaga, 'di ba? Ang hirap din kaya maging girls. Tiis ganda. Samantalang mga lalaki, lagi naka long sleeve, laging naka ano, yung kanilang suit, 'di ba? Samantalang mga girls sabay talaga namang tiis ganda mula sa heels, sa gowns, mga sleeveless, backless pasos ko, grabihan 'yon. Buti na lang talaga si Paula Avellino always ready for Kim Chiu. Ang pangit nga naman kung si Kim nakadress tapos may bit. Alam mo yun, may hawak-hawak na coat. So, sinuot na niya. Then, kapag kailangan na ni Kim Chiu, ipapasuot niya. Ganon. Siyempre, hindi makaka-aura rampa niya si Kimi kung may bit siya na coat. So, ayun. Thank you so much, Pao, sa pag-aalaga at pagtuturing kay Kim Chiu na isang prinsesa. Hoy, grabihan talaga yun. Napakaswerte ni Kimi. Kim, sana all talaga. Samantala, let's move on at pag-usapan naman ang komento ni Madam Day Rodriguez. So, eto, nilalaman na kanyang comment. Shout out sa iyo, Madam. Napakasipag naman talaga mag-comment ng taong to. Ano? Grabehan, makatao naman na ni Madam Day Rodriguez. Anyway, shout out again. Hello. Hi, hello, Gendara. Kahit po ako, kung pwede, huwag nang ipares si Kim and Paolo sa iba para walang selosan. Hindi naman may iwasan yon na walang magsiselos at magdidiwang ang mga bashers, lalo kung ano-ano na naman ang sasabihin ng mga taong laging nakaabang sa mga nangyayari sa Kim Pao. Alam naman natin na ang galing gumawa ng kwento na mga kwentong walang katuturan. Marami naman tayo sumusuporta sa kanila, Kim and Paolo. Kung magkakateleserye ulit silang dalawa or movie man, mga Kim Pao pa rin ang mas maraming susuporta. Hindi naman natin sila iiwan hanggang sa huli. Kaya wag na silang ipare sa iba. Kim Pao lang sapat na
At yung iba pa na gusto at love din nila si Kim and Paolo kahit hindi sila Kim Pao. Mas dadami pa yung mga magmamahal sa Kim Pao pag napanood nila ang My Love Will Make You Disappear. So, ayan. Kung pwede nga lang, kasi sapat naman na po siguro ang pagmamahal ng Kim Pao fans. Nadarama naman na po siguro ng management ang suporta ng fans, pagmamahal ng fans kay Kim and Paolo sapagkat may katuwang na po sila sa pagpo-promote, 'di ba, ng movie ng Kim Pao. Less effort na nga po sila ngayon. And about naman sa mga bashers, Madam Day Rodriguez, nako, graduate na ako dyan. Ayoko na silang pag-usapan. Kasi nakakasira lang talaga sila ng mood. Samantala, narito naman nga yung post ni Yong Chavez. Ayan, nasabi niya dito, I've done hundreds of Hollywood interviews, but it's such a special treat today to get this late Yong Chavez, ABS-CBN News, and have the interview to be for an ABS-CBN film. So much fun, too, to talk in Tagalog at a Hollywood jacket. I've interviewed Chinita Princess many times in the past, but this was the first with Paolo Avellino. Their film is full of kilig, but also poses some very relatable questions about self-worth and how we move forward. It will be out in US theaters later this month. Paulo's actor's tip to keep from freezing when filming in the rain: oil yourself, now you know. And eto nga yun ng mga captions bawat photo. Despite the jet lag, Kim and Paolo cheerfully engaged with and had a great time with everyone. Eto pa, from their characters, challenges to their fears and inspirations to how they stayed warm during filming in the rain. To their work process, the pair game answered each question. Oh my God! Samantala, pag-usapan naman nga natin ang kulitan na ito ng Kim Pao, lalong higit ang kakulitan ni Paolo Avellino. Nakikita na natin yung ibang side ni Paolo Avellino ay napakakulit. And siguro paborito niyang kulitin ay si Kim Chiu. Di ba patahitahimik lang yan? Pero iba, pagdating kay Kimi talaga napakakulit niya. And even naman po doon sa kanila pong di ba, kanila pong photoshoot para sa poster nila, natatandaan nyo yun. Napakakulit doon ni Paolo Avellino, napakapiliw. Napakakulit ni Paolo doon. Inaasar pa nga niya si Kim Chiu. Napakakulit talaga. So, pagdating kay Kimi, ganyan siya. Napaka-clingy. Parang mas clingy talaga sila pag off-cam. Masasabi mong, ba't ganun? Parang, iba talaga, sweet talaga ang Kim Pao kapag ka-off-cam sila. Grabehan nyo. Sige lang, Paolo, ipagsigawan mo ang sweetness ninyong dalawa. Patunayan mo na mali ang sinasabi ng mga bashers. Na si Kim Chiu lang kilig na kilig sa inyong dalawa. Nagkakamali sila doon. For sure, sang supalpal ito sa kanila. Kita nyo yan, talaga naman ngang napaka-clingy ni Paolo Avellino. Ba't may paganyan? Bakit ka may paganyan, Pao? Ano yan? Minamasahe mo yung balikat ni Kim? May onting pamasahe daw siya. Charot lang. Ayan. Parang gusto niyang masahihin. Charot lang. Pero ang sweet, di ba? Aminin nyo, pati kayo napangiti. Sana marami pang ganto na moments ang Kim Pao na ma-share sa atin. At the same time, ay inaabangan ng marami. Sana may vlog ulit si Kimi, kasama ulit si Pao, magjusawa entry naman. Hoy, grabehan, charot lang. So, ayun, ano nga kaya yung setup? Hanggang ngayon, pinag-uusapan yung setup sa magkatabi matulog. For sure, baka nga nasa isang room lang sila. Pero, marami sila doon.
Like, sila tita, ano, 'di ba, nandoon. Malay mo na sa isang room lang talaga sila and marami sila doon. Pero hindi sila magkakatabi matulog. Hindi magkatabi si Pao and Kim. Siguro yun nga, nilapitan niya lang si Kim para gisingin, ganun. Alam niyo naman kasi si Kim Chu. So, ganun, pwedeng ganun lang din. Pag-usapan nga natin yan sa mga susunod na update. May nabasa rin kasi akong comment about po dito. Anyway, ayan nga, update natin tungkol dito sa kulitan na to ng Kim Pao. Hoy, grabehan talaga isang Paolo. Masyado tayong pinapakilig ngayon. Himlay malala talaga ang mga fans. Si Paolo yung napakasipag po ngayon talaga na magpaayuda at magpakilig. Napakabago, no? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.